Isang mapayapang araw mga kaamyanan, tutukan ang mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at Gitnang Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Peace Development Center sa Baler, Aurora, pinasinayaan na. Senior Enlisted Personnel Forum isinagawa sa NOLCOM. Pinuri at pinalalahanan ang 17 bagong tenyente ng 5th Infantry Division. Lahat ng yan, dito lamang sa Amyanan Media Channel. Bagong pag-asa, ito ang hatid ng Peace Development Center na pinasinayaan sa Baler, Aurora kamakailan lamang para sa mga sumukong miyembro ng komunistang grupo. Narito ang aking report. Formal nang inilunsad nitong ika-17 ng Hulyo 2024 ang Peace Development Center sa Ariscom Building sa ATC Compound, Sitio Sitan, Barangay Calabuanan, Baler, Aurora, na dinaluhan ni Lieutenant General Pernil G. Buca, Philippine Air Force Commander ng Northern Luzon Command o NOLCOM, kasama ang iba pang mahalagang panauhin. Ang Peace Development Center ay isang inisyatibo ng lokal na pamahalaan ng Aurora na naglalayong magbigay ng holistic reintegration para sa mga dating rebelde o FRs. Layunin nitong magsilbing sentro para sa personal na pagbabago, rekonsilyasyon sa komunidad at pangmatagalang kapayapaan at seguridad ng lugar. Dumalo rin bilang guest of honor at speaker si Secretary Carlito G. Galvez Jr., Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity. Sa kanyang talumpati, binigyan din niya ang kahalagahan ng Peace Development Center. Anya, itinatag ang Peace Development Center na ito hindi lamang upang maging sentral na hub ng lahat ng peace building efforts ng provincial government. Inilunsad ito upang mapangalagaan ang mga nakamit nating tagumpay sa ilalim ng ating local peace engagement at transformation program para sa mga FRs, sa kanilang mga pamilya at komunidad. Ang Peace Development Center na ito ay magiging pangunahing simbolo ng kapayapaan dito sa lalawigan ng Aurora. Kabilang sa mga tampok sa seremonya ang pagbibigay ng 5 milyong pisong tseke sa Peace and Development Center, tulong pang-edukasyon para sa mga estudyanteng FRs, at livelihood program assistance at rice subsidies para sa mga people's organizations o POs. Samantala, muling nanawagan si Lieutenant General Buca sa mga natitirang communist terrorists na isuko ang kanilang mga armas at yakapin ang kapayapaan at batas upang makapagsimula ng bagong buhay bilang mga produktibong mamamayan ng bansa. Batid niya na ang Northern Luzon Command o NOLCOM ay patuloy na nakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang stakeholders upang suportahan ang reintegration ng mga dating rebelde na piniling tahakin ang landas ng kapayapaan. Mula dito sa Baler, Aurora, para sa Amyanan Reports, ako si John Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Nagtipon-tipon ang mga senior enlisted personnel ng NOLCOM AFP sa Tarlac upang mahasa pa ang kanilang leadership skill. Ang iba pang detalye, hatid sa inyo ni Jun Rebosa. Nagsama-sama ang mga senior enlisted personnel ng Northern Luzon Command o NOLCOM at mga sub-units nito ngayong ika-17 ng Hulyo para sa isang pagtitipon sa Campakino, Tarlac City. Ayon kay Command Sergeant Major ng NOLCOM, CPO Arnold E. Golyoso, Philippine Navy, mahalaga ang forum na ito para sa paghasa ng kakayahan ng mga enlisted personnel. Anya, layunin ng Senior Enlisted Forum na ito na mapalakas ang kakayahan, magbigay dagdag kaalaman at mabigyan ng inspirasyon ang ating mga hepe upang mapaunlad ang kanilang mga kakayahan sa pamumuno. At sila ang nagsisilbing pangunahing tagapayo ng mga opisyal at pinuno ng kanilang mga unit o opisina. Kabilang sa kanilang mga responsibilidad ang pagbibigay ng payo sa mga desisyon sa operasyon, pangangasiwa sa mga tauhan at pagtiyak na maayos ang pagsasanay at pagpapatakbo ng kanilang mga unit.
Kabilang sa mga aktibidades na isinagawa ang patagisan ng galing sa pamamagitan ng panshoot, mga seminar ukol sa cybersecurity, mental health awareness at camp security. Ang mga aktibidad na ito ay nagbibigay ng mahalagang kaalaman at kasanayan sa mga kalahok. Sa nasabing pagtitipon, nakapagtalaga din ng mga bagong opisyal para sa kanilang grupo na EP Club Association Incorporated. Ang mga bagong opisyal ay siyang magpapatuloy ng kanilang mga advokasya at inisyatibo para sa kapakanan ng mga enlisted personnel. Personal na dumalo si Lieutenant General Fernil G. Vuca, Philippine Air Force Commander ng Northern Luzon Command, upang ipakita ang kanyang suporta sa mga inisyatibo ng mga enlisted personnel. Sa kanyang mensahe, binigyan diin niya ang kahalagahan ng ganitong mga pagtitipon para sa pagpapalakas ng samahan at kakayahan ng mga miyembro ng Northern Luzon Command. Mula dito sa Tarlac City, para sa Amyanan Reports, ako si Jun Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. 17 bagong tinyente ng 5th Infantry Division, pinuri at mariing pinaalalahanan ukol sa pagtanggap nila sa hamong mamuno sa ating bayan. Alamin ang buong detalye sa report ni Miko Agonoy. Parang isang amang pinaalalahanan ni Major General Gulliver Sinieres, Commander ng 5th Infantry Star Division, ang 17 bagong report na tenyente bago pa man sila dalhin sa kanilang mga unit. Sa isinagawang send-off ceremony sa 5th ID Grandstand, pinuri ng Commander ang mga bagong opisyal sa pagtanggap sa hamong mamuno at maglingkod. Hinikayat ni Major General Sinieres ang mga ito na sa pagsisimula ng bagong kabanata ng kanilang paglalakbay ay sa alang-alang nila ang 4 na punto, maging pamilyar sa makagamitan, teknolohiya at estratehiya na makakatulong sa epektibong pagsasakatuparan ng kanilang misyon. Hinikayat pa ng General na manatiling updated sa pagsulong sa taktika at kagamitang militar para di maiwan na makabagong teknolohiya sa pakikidigma. Pinaalalahanan ni Major General Sinieres ang mga bagong tenyente na kilalanin ng kaaway. Ayon sa kanya, mahalagang malaman ang kakayahan at kahinaan ng mga ito. Sa pamamagitan umano ng pagkakaroon ng wastong kaalaman sa kalakasan at kahinaan ng kaaway, maaaring bumuo ng epektibong counter strategy para manatiling nasa offensive mode. Dagdag pa na itinuturing ng isang mahusay na pinuno ang lahat ng anggulo ng digmaan. Sa pamamagitan umano ng pagkilala sa kaaway, may iwasang mapahamak ang tropa para sa pangkaratang tagumpay ng misyon. Isa pa sa pinunto ng General ang pagiging pamilyar sa area, tulad ng mga arkitekto at inhinyero na masusing nagpaplano bago magtayo ng gusali. Napakahalaga na maunawaan ang kapaligiran. Hinikayat ni Major General Sinieres na maglaan ng oras para suriin ang paligid, pag-aralan ang dynamics ng larangan ng digmaan at mag-strategize. Ang mga ito umano ang magbibigay daan sa tagumpay at epektibong paggawa ng desisyon sa larangan na kanilang susuungin. Ang huling punto ay ang pagkilala sa kanilang pinamumunuan. Din pa ng pinuno ng Defender of the North, ang pamumuno ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng utos. Ito ay tungkol sa pagtaguyod ng isang malalim na pangunawa at koneksyon sa kanilang pinamumunuan. Sa pamamagitan ng pagbuo ng matatag na relasyon batay sa tiwala at paggalang sa isa't isa, sila ay makakapagbigay ng inspirasyon sa katapatan at pagkakaisa sa loob ng pupuntahan nilang unit. I commend you on your dedication to leadership and service. As you embark on your journey, know your team. This afternoon is your key point to guide you through the challenges lie ahead. Leadership is not just about giving orders. It is about fostering a deep understanding and connection with your team. Get to know your soldiers individually, strengths, weaknesses, and aspirations. By building strong relationships based on trust and mutual respect, you will inspire loyalty and unity within your unit. Also, you should know that your unit is part of a larger group, and your mission accomplishment leads to the overall accomplishment of the Philippine Army's mission. Sa huli ng kanyang mensahe, ipinaalala ni Major General Gulliver Sinieres na sa pamumuno sa Philippine Army ay hindi lamang isang posisyon, bagkus isang responsibilidad na nangangailangan ng patuloy ng pagpapabuti at paglaan ng sarili. Ang pamumuno umano ay ang kapangyarihang gumawa ng pangmatagalang resulta at magsisilbing gabay ng kanilang unit tungo sa tagumpay. Ang 17 bagong tinyente ng 5th ID ay magsisilbing platoon leaders sa pupuntahan nilang mga unit. Babantayan, Pilipinas mong ina. Para sa Amyanan Reports mula dito sa Gamu Isabela, Miko Agonoy nag-uulat para sa Balitang Pangkapayapaan at Pangkaunlaran.
At yan ang mga balita mula sa hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo uli kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Laines. At ako naman, si Jun Rebosa, kami ang iyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa. Sa tatahang lakas sa ilaga, para sa bayan. Halika sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyagaan sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyagaan. Sandatahang lakas sa ilaga sa alapaap sa dagat sa lupa. Sandatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Ito'y tiyagaan. Mga kaamyanan, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.